Okay. First po 'no, dahil sa pagbago ba ng ating yearly budget ng gobyerno po ng tumataas yung utang at yung interes ng utang po natin. Una ko pong tanong sa inyo, ano po ang tingin ninyong epekto ng lumalaking utang ng Pilipinas sa World Bank? Whatever. Yes. Kumbaga parang ang tingin niyo po parang wala tayong buffer para maka-survive. Wala. Totoo. Hindi So pa katulad nga. nice. Actually Mami Susan, I remember when I was, researching about dito sa 2016 election, I remember talaga ang napakalaking, porsiyento ng boto talagang nakuha niya is from the OFW, eh. And I think Yes. nanggaling ito sa siguro kakulangan din ni Pinoy at that time and also yung ano, eh, culture shock nga nung dumating si Duterte na hindi natin akalain that a president can say bad words. A president can, mock the President of United States. Yung mga gano'ng, bravado, ika nga, sabi nga nung isa nating guest, talagang nagbago siya, nag-shape siya ng ating, sabi nga politika. Last na lang po na question, Mami Susan, dito sa topic natin. Tingin niyo po ba itong pagbabago-bago ng budget sa ating konstitusyon, ng ating gobyerno, ito po ba ay masasabing kapalpakan ng administrasyon o isang sistema na paulit-ulit lang na tinatayuan ng Alam mo, sitting government? kanina Kim Jong-un. Kim, Jong-un. a Totally, centralized. total, total, nabubulol ako. Totalitarianism? Mami Ito lang naman. Susan, ano po, opo, and For I me, think ha? ito po, this is I would say this is a good spectrum of information coming from you, especially you experience yung ginawa ni President Duterte before, plus yung mga nababasa niyo po ng mga articles, especially from North Korea. Totoo yun eh. I think isa nga po nagiging question na rin ngayon yung freedom of speech at saka expression that some people are criticizing na yung mga vloggers, may mga nasasabing fake news. And some people want to regulate yung mga vloggers. Ako po, personal opinion ko, ang Constitution guards anyone of their opinion kahit ito ay nakakaupindi sa ibang tao sa gobyerno kasi that's your freedom of expression. Pero kung i-regulate mo 'to, mawawalan ka ng boses and ako Yes. I believe yung sinasabi po natin, Mami Susan, dito sa States now, pagka namatay ang freedom of expression, civil war will erupt. Kasi wala na nag-uusap, wala na nagdidiskurso, wala nagdi-debate. So how would you know kung anong tama't mali unless mapag-usapan in public space? And for me, Correct. yung Mami Susan, it's a constructive criticism. Tanggapin nila 'yon dahil tama po. ako, Selfless governance, ika. sa isang leader, Mami Susan, direct question to, I wanna challenge your opinion about this. Do you think PBBM right now, is he self-centered or selfless na government official? Para meron bang mga question? May, hindi puwede I'm mailaban sa sorry inyo, to Mami say, at parang kung and Mami Susan, what you're trying to say is more of he is the representative of the Philippines pagka pupunta siya sa ibang bansa. So yes, whatever he does, it reflects the Filipino people, parang gano'n. Si Attorney Claire Castro po. And you, yes, and, Mami Susan, actually gusto ko pang i-discover yang opinion niyo about diyan, kaso that will be a bigger topic na hopefully ma-invite ko po kayo sa susunod nating podcast. Sa lahat po ng mga nakikinig, again, thank you po sa walang sawang support ninyo po. If you have any comments or questions about our podcast, lagay nyo lang po sa comment section below. And don't forget to share, like, and subscribe sa ating video. And also follow us to our other social media account using yung QR code po na nandito po sa ating podcast para po ma-follow nyo yung ating mga daily posting. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share, at subscribe na.